So ayan guys, welcome sa ating panibagong research tutorial. Sa nakaraang vlog, natutunan natin kung paano gumawa ng statement of the problem. Ngayon naman, pag-usapan naman natin paano ba yung paggawa ng hypothesis na isa pang mahalagang bahagi ng research. Sa talakayang ito, matututunan natin kung ano nga ba ang hypothesis, kailan ba kailangan ng hypothesis, at ano ang iba't ibang uri nito. Higit sa lahat, malalaman natin paano ba gumawa, magsulat ng malinaw at tamang hypothesis gamit ang isang step-by-step na proseso. Kaya kung isa kang researcher o student na curious sa paggawa ng hypothesis, ang vlog na ito ay para sa iyo. So ayan guys, simulan na natin ang step-by-step guide para sa mga researchers. Ayan, sa nakaraan nating talakayan, natutunan natin kung paano gumawa ng SOP or Statement of the Problem. Doon, nalaman natin ang pangunahing suliranin at ang mga tanong na nais nating sagutin sa ating research. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng quantitative research, ang hypothesis. Ang hypothesis ay isang hinuha o inaasahang sagot sa research problem. So, hindi lang ito basta simpleng hula. Ito ang pansamantalang sagot na susubukan nating patunayan o pabulaanan gamit ang mga datos na makokolekta natin sa ating research. Tandaan natin, hindi lahat ng pag-aaral ay nangangailangan ng hypothesis. Mamaya ay malalaman natin kung kailan ba kailangan ng hypothesis, kailan naman hindi, at kung paano gumawa ng isang malinaw at testable na hypothesis. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. O yan. So, maaaring magtatanong kayo, ano nga ba ang ibig sabihin ng hypothesis? Ang hypothesis ay isang hinuha o inaasahang sagot sa research problem. Hindi ito simpleng panghuhula lang. Ibig sabihin, bago pa tayo mangolekta ng datos, meron na tayong pansamantalang idea o prediction tungkol sa maaaring maging resulta ng ating pag-aaral. Siguro nakabasa ka na ng mga related literature or meron ka ng idea kung ano ang mangyayari sa study. Tandaan natin, hindi ito basta hula lang. Ang hypothesis ay batay sa mga nalalaman natin mula sa mga naunang pag-aaral, teorya o obserbasyon. Higit sa lahat, maaari itong masubukan o mapatunayan gamit yung mga proseso ng pananaliksik. Kaya, ang isang magandang hypothesis may ilang mahalagang katangian. So ano bang mga mahalagang katangian ng hypothesis? Una, dapat itong testable. Ibig sabihin, maaari nating subukan gamit yung mga datang na-collect natin. Pangalawa, dapat specific ang hypothesis. Malinaw, ano ba yung tinutukoy mo sa yung hinuha o hypothesis. Pangatlo, dapat related ang hypothesis sa mga variables ng ating pag-aaral. Mamaya, i-define natin ano ba ibig sabihin ng mga variables. Pangapat, predictive. Dahil inilalahad nito ang inaasahan o ini-expect nating result ng ating study o relationship ng mga variables. Panguli, dapat itong objective. Ibig sabihin, nakabatay ito sa ebidensya at hindi lamang sa personal na opinyon. Ang hypothesis ay hindi simpleng hula, ulitin natin. Isa itong makabuluhan at lohikal na pahayag na sinusubok sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik. Okay, ang ating tanong, kailan ba ginagamit ng hypothesis? Kailan kailangan ng hypothesis? Isa sa mga madalas na tanong ng mga estudyante ay, lahat ba ng research kailangan ng hypothesis? Ang sagot, hindi. Karaniwan, kailangan ng hypothesis sa mga quantitative research. Dahil gumagamit ito ng numerical data at statistical analysis upang subukan kung may relasyon, pagkakaiba o epekto ang mga variables sa isa't isa. Kabilang dito ang correlational studies. Titingnan natin kung may relationship or association. Comparative studies, experimental or quasi-experimental studies, kung saan sinusubok natin ang isang expected result gamit ang nakolekta nating data. Sa kabilang banda, may mga pag-aaral na makikita natin dyan sa screen. Pinag-compare natin yung mga studying kailangan ng hypothesis at yung mga studying hindi naman kailangan ng hypothesis.
Ilan sa mga studying hindi naman kailangan ng hypothesis, karaniwan hindi na ito kailangan ng hypothesis ay ang mga qualitative research tulad ng narrative research, phenomenological studies or research at ilang case studies. Dahil ang layunin ng mga ito ay maunawaan lang ang karanasan, pananaw at kahulugan ng isang sitwasyon. Hindi necessarily subukan ng isang prediction o relationship. So, bakit kailangan ng hypothesis? Dahil sa quantitative research, karaniwang may inaasahan tayong relasyon o relationship. Meron tayong ina-expect na relationship between variables sa resulta ng ating study. Gusto natin itong patunayan o pabulaanan gamit ng mga statistical analysis. Kaya, dito, mahalagang magkaroon ng hypothesis bilang gabay or guide natin sa buong proseso ng pananaliksik. So, yan. Sana malinaw. Sana malinaw kung kailan ginagamit ng hypothesis at kailan naman karaniwang hindi na. Ayan. So, pagkatapos nating alamin kung kailan ginagamit ng hypothesis, kailan naman hindi, tingnan naman natin yung mga types ng hypothesis. Sa quantitative research, may dalawang pangunahing uri ng hypothesis na kailangan nating maintindihan. Una, yung tinatawag nating null hypothesis o yung simbolong H sub 0. At ang alternative hypothesis na may simbolong H sub 1. Unahin natin ang null hypothesis. Ito ang nagsasaad na walang makabuluhang relasyon, pagkakaiba o epekto sa pagitan ng mga variables. In short, sinasabi ng null hypothesis na ipalagay muna natin na walang nangyayari, walang significant difference hanggang mapatunayan natin ang datos na kabaliktaran nito. So, halimbawa, sa ating study, sasabihin natin, walang makabuluhang pagkakaiba ang self-reported at peer-reported bullying experiences ng grade 11 students. In English, there is no significant difference between self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students. Yon yung ating null hypothesis. Sinasabi natin, walang makabuluhang pagkakaiba. There is no significant difference. Paano naman isulat yung alternative hypothesis? Ganito naman yan. Kabaliktaran nito ng null hypothesis. Ito ang nagsasabing mayroon namang makabuluhang relasyon o pagkakaiba, epekto sa pagitan ng mga variables. Halimbawa sa ating study, may makabuluhang pagkakaiba ang self-reported at peer-reported bullying experiences ng grade 11 students. There is a significant difference between self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students. Sa statistical analysis, ang null hypothesis natin ay ang unang tinetest. Usually, nakikita natin sa mga research, null hypothesis. Sinasabi natin, there is no significant difference. So, tinetest muna natin yon. Kapag sapat ang ebidensyang nakuha mula sa data, saka lamang natin to i-reject. Okay? At doon natin tinatanggap na may suporta ang alternative hypothesis. So, kapag nireject na natin ang null hypothesis, saka pa lang magkakaroon ng sapat na ebidensya para suportahan ang ating alternative hypothesis. So, sana malinaw yan. Okay, ang tanong naman natin ngayon ay, paano ba magsulat gumawa ng hypothesis? Unang step, basahin at unawain nating mabuti yung ating statement of the problem. Bago tayo gumawa ng hypothesis, kailangan muna nating malinaw na maintindihan yung problem na gusto nating ma-solve. Tanungin natin ng ating sarili, ano ba talaga ang gusto nating malaman o patunayan ng research? Next, ano ba ang mga gusto nating malaman o patunayan na pangunahing variables na sangkot? Yan. Alamin natin yung mga variables na sangkot. And then, at mayroon ba tayong hinahanap na relationship o pagkakaiba sa pagitan ng mga variables? For example, sa ating research title na ating sinusuri mula pa ng mga nakaraang vlog, Self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students. From this problem na inaalam natin, pinagko-compare natin yung dalawang uri ng bullying experiences, makikita natin agad yung mga pangunahing variables na ating pag-aaralan. Maaari nating isipin kung may relationship ba yung mga ito.
May relationship ba ang self-reported at peer-reported bullying experiences? Okay? Pag malinaw yung relationship nila at naintindihan natin ito, magiging mas madali mabuo ang isang testable hypothesis. So yan, malinaw sa isipan natin, ano bang relationship, ano bang pagkakaiba yung gusto nating alamin. Pag malinaw yon, alam natin yung itetest natin. Ang magandang hypothesis, lagi itong nagsisimula sa malinaw na pag-unawa sa research problem at sa mga variables ng ating study. Pag hindi malinaw ang SOP, mahihirapan tayong gumawa ng tamang hypothesis. Okay, ayan. After nating alamin, linawin ang problem, step number 2 sa paggawa ng hypothesis, identify na natin yung mga variables. Dito natin malalaman ano ba ibig sabihin ng mga variables. Okay? Ang pagtukoy sa mga variables. Ano nga ba yung variable? Madalas natin itong marinig sa research. Ang variable ay anumang katangian na maaring magbago o masukat sa isang pag-aaral. So in short, yung mga bagay na maaring magbago tulad ng height, talino, scores, edad, emosyon, level ng emosyon, kaya kita na nagbabago-bago yan sa paligid natin, yun yung tinatawag na variable. Sa quantitative research, madalas nating marinig ang dalawang uri ng variable. Ano ba yung mga uri ng variable? Una, yung tinatawag nating independent variable or IV. Ang independent variable, ito ang sanhi o salik na inaasahang makaapekto sa ibang variable. Ayun. Yun yung nagko-cause ng change, yung independent variable. Sa ating study, ang mga uri ng bullying, so doon kasi sa nakaraan nating study, meron tayong susuriin. Pero in this example, mag-focus lang tayo sa isang independent variable, yung uri ng bullying. Ano ba ang mga uri ng bullying? Physical bullying, verbal bullying, relational bullying, at cyberbullying. Lahat ng yan ay independent variable. Ayun, sila yung nagko-cause ng change sa isa pang variable. Ano naman yung isang bagay na nagbabago? Depende sa independent variable natin. Ito naman yung tinatawag na dependent variable. Ito ang bunga o result na inaasahang maapektuhan ng independent variable. Ayun. Okay? Siya naman yung naaapektuhan, nai-impluwensyahan ng independent variable. Sa ating example study, ang mga bullying experiences o yung mga karanasan ng bullying, particular na yung self-reported at peer-reported, yun yung mga mag-change, mai-impluwensyahan ng mga different types of bullying like physical, verbal, relational, at cyberbullying. Ayun, nakita natin yung kanilang relationship. Kung ilalagay natin dito sa flow, sa simple na daloy, makikita natin ng independent variable o ang uri ng bullying ang maaaring makaapekto sa dependent variable natin or yung mga bullying experiences ng mga grade 11 students. So in short, tanungin natin ng mga sumusunod, ano ba yung nagbabago o nakakaapekto? Ayan. Kapag nakakaapekto, independent variable. Kapag naiimpluwensyahan, independent variable. Next, ano ang sinusukat na resulta? Ayan. Diba yung result natin, yun yung dependent variable. At paano nagkakaugnay ang dalawang ito? Ano yung relationship ng IV and DP? Pag malinaw kung alin ang sanhi or independent variable at alin ang bunga or dependent variable, makakabuo na ngayon tayo ng tama at makabuluhang hypothesis. Okay, susunod na step. Pagkatapos nating malaman yung mga variables at mga uri nito, subukan na natin ngayong bumuo ng isang hypothesis statement. Okay? Sa point na ito, makikita natin, pagsasamahin natin yung tatlong mahalagang bahagi ng hypothesis. Yung independent variable, yung relationship na ina-expect natin, at yung dependent variable. Ayan. Pag pinagsama natin yung tatlo na yan, makikita natin IV, relationship, and DB, makakabuo na tayo ng testable na hypothesis. For example, unahin natin magbigay ng example sa alternative hypothesis. Ang IV natin ay uri ng bullying.
physical, verbal, relational, cyber. Ang ine-expect nating relationship, may makabuluhang pagkakaiba or significant difference. At ang dependent variable natin, ano ba yung kinalabasan o resulta na sinusukat? Ito nga yung self-reported at peer-reported bullying experiences. So, pag pinagsama natin sila, tingnan natin yung flow, okay? Makikita natin yung alternative hypothesis natin. Ayan, makikita natin. May makabuluhang pagkakaiba sa self-reported at peer-reported bullying experiences sa grade 11 students ayon sa uri ng bullying. Physical, verbal, relational, at cyber. In English, there is a significant difference in self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students based on the type of bullying. Ayan, physical, verbal, relational, and cyber. Sa alternative hypothesis gaya nito, sinasabi natin na may makabuluhang pagkakaiba ang mga variables natin. Okay? May makabuluhang pagkakaiba based doon sa influence ng IB sa DB. Ayan. So, in short, ang magandang hypothesis, mapapansin natin na malinaw kung ano ang sinusuri, ano ang inaasahang mangyari, at ano ang magiging batayan ng pagsusuri. So, ang isang magandang hypothesis, malinaw ang variables, malinaw ang ina-expect nating relationship or differences, at pwede natin itong i-test gamit ang data na makokollect natin. Pag kumpleto yung tatlong ito, handa na tayong magpatuloy sa statistical analysis. Okay, ayan, nagbigay tayo ng example ng alternative hypothesis. Ngayon, magbigay tayo ng example ng null hypothesis. Tingnan natin kung paano sinusulat ng isang null hypothesis. Tandaan natin, ang null hypothesis ay lagi nagsasaad na walang makabuluhang pagkakaiba, relasyon o epekto sa pagitan ng mga variables. Sa example natin, makikita natin ang independent variable ay ang uri ng bullying. Okay? Ang ina-expect nating relationship kung null hypothesis, walang makabuluhang pagkakaiba. At ang dependent variable natin ay ang self-reported at peer-reported bullying experiences. Pagsamahin natin, ito makukuha natin. Walang makabuluhang pagkakaiba sa self-reported at peer-reported bullying experiences ng grade 11 students ayon sa uri ng bullying. Physical, verbal, relational, at cyber. In English, there is no significant difference in self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students based on the type of bullying, physical, verbal, relational, and cyber. Yan, mapapansin natin ng pinakamahalagang salitang ginagamit sa null hypothesis ay walang makabuluhang pagkakaiba or no significant difference. Yan ang pangunahing pagkakaiba nito sa alternative hypothesis. Gumagamit ng alternative ng may makabuluhang pagkakaiba o there is a significant difference. In short, sa statistical analysis, ang null hypothesis, yon ang usually nating tinetest na una. Layunin ng pananaliksik na alamin kung sapat ba ang ebidensya upang tanggihan o hindi ang null hypothesis. Okay? Sa study natin, sa research, usually, ang null hypothesis, pwedeng ang result dyan ay failed to reject or reject. So, yun yung usually nating decision kapag null hypothesis ang pinag-uusapan. Okay, ngayon naman, susuriin natin at pag-uusayan, i-improve pa natin yung hypothesis. Nakabuo na tayo ng hypothesis, pero bago natin ito gamitin sa ating research, kailangan nating suriin at pag-usayin ito. Gamitin natin ang simple na checklist na makikita natin dito. Una, tingnan natin yung hypothesis. Malinaw ba ang relasyon ng mga variables? Dapat madaling makita kung ano yung sinusuri nating relationship. Pangalawa, tiyak ba kung ano ang sinusukat? Iwasan natin ng malabo o masyadong pangkalahatang pahayag. Pangatlo, testable ba ito gamit yung mga datang makokollect natin, mga evidences na makokollect natin. Kung hindi ito masusukat o masusuri gamit ang statistical analysis, hindi ito magandang hypothesis. Pangatlo or pangapat, nakapokus ba ito sa statement of the problem? Naka-align ba siya sa SOP? Dapat laging nakaayon ng hypothesis sa research questions. At panguli, objective ba ito?
Dapat nakabatay sa data at hindi sa personal opinion natin ang hypothesis. Para lalo nating ma-improve ang hypothesis, gumamit tayo ng simple pero malinaw na mga salita. Iwasan natin ng masyadong malawak, malabong pahayag, at tiyakin nating nakasusukat nito ang relasyon o pagkakaiba ng mga variables. Siguraduhin tugma ito sa research design na ating gagamitin at sa mga datos na kukolektahin. So balikan natin yung halimbawa natin. Ang ating null hypothesis nagsasaad na walang makabuluhang pagkakaiba, samantalang ang alternative hypothesis ay nagsasaad na may makabuluhang pagkakaiba. Pareho silang malinaw, tiyak at nakabatay sa SOP, kaya handa na silang gamitin sa statistical analysis. Ulitin natin, ang isang maayos na hypothesis nagsisilbing gabay sa buong proseso ng pananaliksik. Kaya bago tayo mag-proceed sa pangangalap or pag-collect ng data at pag-analyze nito, tiyakin natin na ang hypothesis ay malinaw, tiyak at testable. So ayun guys, nandito na tayo sa huling step natin. I-finalize na natin ang hypothesis. So i-finalize at isulat ng maayos ang hypothesis. Ngayong nasuri na natin ang ating hypothesis, panahon na para siguraduhin handa na ito ilagay sa research paper. So, tingnan natin, i-finalize natin. Tandaan natin itong 5 mahalagang katangian ng isang magandang hypothesis. Number 1, specific. Malinaw ba kung ano ang sinusuri? Malinaw ba ang mga variables? Okay? At ano ang sakop ng pag-aaral? Sino ang sakop ng pag-aaral? Next, dapat measurable. Ibig sabihin, maaari itong masukat gamit ang ating mga data ang makokolekt. Pangatlo, dapat itong testable o kayang patunayan o pabulaanan sa pamamagitan ng statistical analysis. Marami tayong statistical analysis like t-test, ANOVA, okay, at iba pa. Ika-4, dapat itong align sa ating research question, objective at mga variables. At last but not the least, dapat itong clear and concise, simple, direct, at walang hindi kailangan salita. Ibig ngayon, huwag masyado mahaba. Kapag nasunod ang mga ito, handa na tayong gamitin ng null hypothesis o alternative hypothesis para gamitin sa actual research natin. Makikita natin sa ating halimbawa ang parehong malinaw na Filipino at English versions at pareho silang nakabase sa ating research problem. Ayan, ano? Makikita natin. Ayan, ang ating null hypothesis, walang makabuluhang pagkakaiba sa self-reported at peer-reported bullying experiences ng grade 11 students ayon sa uri ng bullying. Okay? In English, there is no significant difference in self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students based on the types of bullying. Alternative hypothesis naman natin, may makabuluhang pagkakaiba sa self-reported at peer-reported bullying experiences ng grade 11 students ayon sa uri ng bullying. There is a significant difference in self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students based on the types of bullying. So yan, maayos na yan kasi nagsisilbing guide na siya sa buong proseso ng pananaliksik. Itong ating nabuong hypothesis ay malinaw, tiyak at testable. So ayan guys, ito na, matatapos na ang ating discussion. Bago natin tapusin itong vlog na ito, balikan natin yung mga mahalagang aral, mga key points tungkol sa paggawa ng hypothesis. So tandaan natin, una, ang hypothesis ay pansamantalang sagot sa research question. Ito ang ine-expect nating result na itetest natin or i-reject. Okay, pwede natin siyang i-fail to reject or reject gamit yung mga data. Pangalawa, may dalawang pangunahing uri ng hypothesis sa quantitative research. Ito ang null hypothesis na nagsasaad na walang makabuluhang pagkakaiba o epekto at ang alternative hypothesis na nagsasaad na may makabuluhang pagkakaiba o epekto. Pangatlo, ang isang magandang hypothesis ay dapat malinaw, tiyak at testable. Dapat tayong gumamit ng mga simple at direct to the point na language. Siguraduhin nating nakabatay ito sa ating mga variables, IV, independent variable, at DB, dependent variable, at sa posibleng relasyon o pagkakaiba na nais nating siyasatin. At panghuli, huwag agad isama sa inyong research paper ang unang draft. Ugaliing suriin
paghusayin at i-finalize natin ang hypothesis upang matiyak natin na ito ay tama at angkop sa ating pag-aaral. Makikita natin sa ating example ang halimbawa ng pagkakaiba ng null hypothesis na nagsasabing walang makabuluhang pagkakaiba at ang alternative hypothesis na nagsasabing may makabuluhang pagkakaiba. So, basahin natin ulit yung nabuo nating hypothesis. So, unahin, basahin natin. Null hypothesis, walang makabuluhang pagkakaiba sa self-reported at peer-reported bullying experiences ng grade 11 students. O there is no significant difference in self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students. So, sinasabi na dito na, okay, kahit anong uri pa ng bullying ang maranasan ng mga estudyante, okay, mapa cyberbullying, physical bullying, o verbal bullying, wala yung pagkakaiba sa kanilang self-reported at peer-reported bullying experiences. Sa kabilang dako, ang alternative hypothesis natin, ang nagsasabi na may makabuluhang pagkakaiba sa self-reported at peer-reported bullying experiences ng grade 11 students. There is a significant difference in self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students. So, yun yung sinasabi ng ating nabuong null hypothesis dito sa ating example study. Okay, so i-summarize na natin yung ating discussion. Okay, bago tayo matapos, i-summarize natin yung whole process. Okay, ang buod ng ating vlog ngayon. So, step 1, unawain muna ang SOP, tukuyin ang mga pangunahing variables. Step number 2, identify natin kung anong relationship or pagkakaiba ang nais nating siyasatin sa pagitan ng mga variables. Step number 3, pagsamahin natin ng independent variable, ang ine-expect nating relationship, at ang dependent variable upang makabuo ng isang hypothesis statement. Step number 4, suriin, improve natin ang hypothesis, siguraduhin malinaw, tiyak at testable. At 5, i-finalize, isulat na ito sa tamang format upang maging handa na sa ating research paper. Tandaan natin na mahalagang prinsipyo na ito sa paggawa ng hypothesis. Ang hypothesis ay pansamantalang sagot lamang sa research question. Meron itong dalawang uri, ang null hypothesis at ang alternative hypothesis. Dapat malinaw, tiyak at testable. Gumagamit tayo ng simple at direct language na kabatay sa mga variables ng study at kailangan natin itong i-finalize. Okay? Pag sinusulat na natin ang hypothesis, remember, kailangan nakakonect tayo sa objective ng study. Okay? I-revise natin kung kinakailangan bago ito masama sa final manuscript. Alright, so ayan guys. Yan ang ating quick recap sa paggawa ng hypothesis. Lagi nating tandaan ang ating 5 hakbang. Una, unawain ang research problem at variables. Pangalawa, tukuyin natin ang relationship o pagkakaiba na nais nating malaman. Pangatlo, buuin na natin ang hypothesis statement gamit ang independent variable, relationship at dependent variable. Pang-apat, suriin at pag-usayin natin ito. At panghuli, i-finalize na natin ng maayos bago isama sa ating research paper. Huwag natin kalimutan ng practical na paalala natin sa pagsulat ng hypothesis. Siguraduhin nating nakabatay ang hypothesis sa research question. Gumamit tayo ng tamang relational phrases. Malinaw ang independent variables at dependent variables at piliin natin ang angkop na statistical test. Okay? Magsanay sa paggawa ng hypothesis gamit ang iba't ibang research topics. Ayan. So, ang isang mahusay na hypothesis, ulitin natin, nagsisilbing guide ito sa buong process ng research natin. Okay, salamat sa panonood. Ngayon, ay sana nakatulong ang vlog na ito. Kung nakatulong man ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. Click natin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod na educational vlogs. Okay? Ang next topic natin sa ating next episode ay kung paano naman maghanap ng mga related literature. Matututunan natin kung paano maghanap ng mga reliable sources, references sa ating research. So, ayan guys, hanggang sa muli, happy researching at God bless!